Isang magandang umaga sa inyong lahat. Nandito naman po tayo at magbibigay naman tayo ng panibagong kwento sa inyo na magbibigay ng panibagong ganap. At ayun, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Rod, 11 years na ako dito sa Canada. At dahil sa 11 years na to, bibigyan ko kayo ng 10 paraan para tayo makatipid. At alam ko sa mga nakakilala sa akin o sa mga kilala ko, personally, alam nila kung gaano katipid na tao. Maraming nagsasabi na very kuripot ko daw. Is it a bad thing or a good thing? I think for me, it's a good thing naman. For as long as hindi mo din-deprive o hindi mo na-feel na na-deprive yung sarili mo. Ngayon pag-usapan natin, sabi nila, frugal or frugality. Sabi sa dictionary, ito daw ay simple and plain. I think in a modern settings, ito ay tinatawag na minimalist. Nung dumating ako dito sa Canada, noong panahon na yon, I think it's normal na magtipid ka. Lalo-lalo na for someone na walang kilala sa lugar na yon or walang kamag-anak. In case na magkaroon ka ng problema or ma-short ka ng budget, I think ang tatakbuhan mo lang naman yung sarili mo eh. Kaya siguro doon ako na-mold na maging matipid. Kaya yun, tapusin itong video na to para malaman mo kung anong ginawa kong 10 paraan para makatipid. Number 1 ay ang iwasan mo lagi ang pumunta sa mall at ang kumain sa labas. Oo, OFW ka, mag-isa ka, yes, malungkot. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mong laging lumabas at magpunta ng mall at kumain sa labas. Magluto ka, i-enjoy mo yung skills mo. Alam mo bang pag lumalabas ka, ay natutokso ka at nakakabili ka ng mga bagay na hindi mo planado at wala sa budget. At pag kumain ka naman sa restaurant or kumain ka sa labas, iisipin mo na kailangan mo to, isipin mo na deserve mo to. Nagtatrabaho ka ng matindi, nagtatrabaho ka ng pagod na pagod. Kaya makapag-asos ka ng malaki. Kasi deserve mo eh. Number 2 sa aking listahan ay yung automate your savings. Dito sa Canada, meron tayong tinatawag na TFSA o Free Savings Account. Ibig sabihin, i-automate mo. Sabihin mo lang sa kanila kung magkano kailangan mo ilagay doon sa TFSA mo o sa tax-free savings account mo. For example, sumweldo ko ng $2,000 at sinabi mo sa bangko na, hey, gusto ko ng $50 ay lagi pupunta sa TFSA ko. Matik yun. Pagdating ng sweldo mo, batik ibabawas ni bangko yung $50 mo as your savings. Number 3 sa akin, yung iwasan mong bumili ng mga maliliit pero big purchases. Ano ba itong mga to? Ito yung mga maliliit na bagay kagaya ng saklob. Maliliit lang siya kung titingnan mo. Okay, pag bumili ka ng isang saklob, sige, magkano? $10, $20 lang yon. Pero, yung iisipin mo, kailangan mo ba ng 3 saklob? Kailangan mo ba ng 4 na saklob or 5 saklob? May pa mga example dyan kagaya ng relo. Relo, pag bumili ka ng isang relo or 2 relo, I think that's enough. Pero sabihin mo na may mga 4 ka na relo, I don't think you'll be using that one at the same time. Even mga phone cases. Tuwing kailan ka ba nagpapalit ng mga phone cases mo? At masyado ka na naman nasisikapan sa dami mong sapatos. Oo, yes, deserve mo bumili ng mga sapatos. Pero, kailangan ba? 8, 9, 10? Yes, afford mo bumili ng maraming sapatos. Pero nasusuot mo pa lahat yun? Okay, move on tayo sa number 4. Yung bumili ka ng bagong sasakyan. Ito yung pagkakamali ko nung panahon na yun. Back 2018, nagkamali ako na bumili ako ng bagong sasakyan. I think personally, hindi ko kailangan yung bagong sasakyan. Feeling ko, nadala lang ako ng trend kasi yung mga co-work ko dati, ito, lahat sila brand new. So parang feeling ko ako din kasi nagtatrabaho naman ako doon at the same company. Ito, don't get me wrong, I'm not speaking for everybody. I'm speaking for myself para dahil sa experience ko. Pero feeling ko, nagkamali ako ng desisyon na bumili ako ng bagong sasakyan. Kasi instead of me paying monthly, that's $500 din yun. Naghanap na lang sana ako ng isang old na, hindi naman old, kumbaga used na sasakyan. Na hindi ako, binayaran ko na lang siguro ng cash. Siguro half of the price nung kung magkano man yun. At di ako nagma-monthly, diba? Yung pagbili kasi ng sasakyan, depende yan sa tao eh. Depende sa pamumuhay niya, depende sa lifestyle niya, depende sa income niya, o depende rin sa kanya. Kasi ako personally, feeling ko kasi, nagkamali ako ng desisyon kung bili ako ng brand new car. Na dapat, ang mas pinili ko is used car na maganda yung, maganda yung makina. Kasi pag bumili ka ng bagong sasakyan, the moment na ilabas mo yun sa kasa, nag-depreciate na yung value niya ng 30%. So, nawalan ka agad ng pera nun. So, pag kinuha mo yung brand new car, may additional monthly payment ka. Aside from that, mas bago, mas mataas ang insurance. Siyempre, pag bago yung sasakyan mo, isa-set up mo yan, pagagandahin mo yan. Mas maganda, mas mahal. At syempre, pag bago ang sasakyan, excited ka pumunta sa iba't ibang lugar. At syempre, mas malayong pupuntahan mo, mas mag-aasas din. At ayun lang sa number 4. At ngayon, ang aking panglima ay yung tumira ka mas malapit sa workplace mo. Mas makakatipid ka kung nakatira ka sa mas malapit sa workplace mo. Kasi unang-unang diyan, magkakaroon ka ng mas mahabang pahinga. Kasi hindi mo kailangan gumising ng maaga para lang bumiyahe papunta ng work. Makakatipid ka rin kasi hindi mo rin kailangan maggas ng maggas kasi ang workplace mo ay andyan lang. Kung wala ka naman sasakyan, hindi mo kailangan mag-bus.
At ang isang advantage kapag malapit na malapit, tirahan mo sa iyong workplace, ay kapag break time mo, pwede kang umuwi. Hindi mo kailangan bumili sa cafeteria ng pagkain o ng coffee kasi on your break time, you can go home and eat. Panganim sa aking listahan ay ang pag-grocery ng may listahan. At syempre, bago ka pumunta ng grocery, kumain ka muna. Ang tendency kasi pag hindi ka kumain bago ka mag-grocery, nagugutom ka. Ang dami mong naiisip ng ganito, naiisip mo magluto ng ganito, naiisip mo kumain ng ganito. Kaya ang tendency noon, kapag naiisip mo siya, kuha ka ng kuha hanggang sa mapuno mo na yung cart. At syempre, huwag kalilimutan ng listahan. Ang gandahan kasi ng listahan, kalistahan mo ay naka-base doon sa budget mo for that week or for the month. Pero nakalista doon kung ano yung mga kailangan mo. Wala kang mga side na kukunin. Be strict ka lang. At dahil doon, makakatipid ka ng sobra. At pampito sa aking personal na listahan ay ang pag-install ng mga online shop. Kagaya ng Amazon app, kagaya ng mga sa Pilipinas na may Lazada app, may Shopee, may Wish pa, at yung bagong nauuso ngayon, yung Timo. Napakarami pang online shop app na pwede mong uninstall para makatipid ka. Habang nakikita mo yung mga application sa phone mo, minsan, lalo na pag nakaregister yung email mo, sesendan ka na lang, sesendan ng mga deals, mga promos, mga kung ano-ano mga pampag-inganyo. At ikaw naman, dahil ikaw ay malungkot, dahil ikaw ay deserving, matitem ka, mag-online shop ka, at bibili ka ng mga bagay na hindi mo kailangan. Magugulat ka na lang bandang huli at the end of the month, meron kang sandamakmak na credit card bills na kailangan mong bayaran on time. Otherwise, magkakaroon siya ng interest. Number 8 sa aking listahan o sa aking personal listahan ay iwasan mong manood ng mga luxury lifestyle. Ang luxury lifestyle, ipapakita kasi sa iyo dito ang kagandahan ng mundo. Kapag marami kang ganito, kapag malaki ang ganito mo, kapag makinis ang ganito mo, kapag makapal ang ganito mo, which is very, very, very dangerous. Kasi papakita sa'yo ng mundo na dapat meron ka ng mga bagay na yun para maging masaya ka. Reality, hindi mo kailangan yung mga bagay na yun para masabi mo masaya ka. Kailangan mo lang alamin sa sarili mo kung ano ba talaga yung nagpapasaya sa'yo. At ibis na pagyamanin mo ng inggit ang sarili mo, ba't hindi ka na lang manood ng mga inspiration at motivation na videos? At yung mga videos na punong-puno ng wisdom at may matututunan ka. Number 9 naman tayo ay ang pagdadala ng tumbler. Lagi mong galiin na magdala ng tumbler kasi sa panahon ngayon napakamahal ng tubig. This is actually one of the best way para makatipid ka ng pera. Ay ang pagdadala ng tumbler. Samahan ng mga bayarin ngayon, samahan ng tubig ngayon. Ultimo maliit na tubig, ultimo sa airport, napakamahal ng tubig. Kahit sa 7-Eleven, mahal na rin ng tubig. Kaya kung magdadala ka ng tumbler at meron dyang refill, go, makakasave ka na. And we are now down to number 10. At siguro marami mababash sa akin dito. Kasi itong number 10 ko ay ang too much cosmetic and beauty creams and beauty products. Yes, don't get me wrong. Yung pag-aalaga sa sarili natin is a must. Pero I don't think na yung pag-aalaga na yun should be very expensive. Kasi we should have to take care of ourselves in a moderate way. Huwag naman yung too much. Kasi pwede tayong matulog na maaga. Pwede tayong gumising ng maaga. Pwede tayong uminom ng maraming tubig. I don't want you to feel na kailangan bumili ng maraming beauty products na nagpatong-patong ng mga bills mo dahil binili mo yung mga beauty products na yun, na nasa-stress ka na dapat yung mga beauty products na yun ay ikagaganda mo, which is nagkabaligtad kasi na-stress ka dahil nagpatok-patong yung mga bills mo. So, might as well, bumili ka lang ng mga kailangan mo at mga iilan lang. Huwag naman yung meron ka ng 3 cream, meron ka ng serum, meron ka pang facial wash, meron ka pang moisturizer, meron ka pang papaya soap, mga ganung bagay. So, kung isa lang yung gagamitin natin brand, yun lang gamitin natin. Isa lang gagamitin natin moisturizer. O yung 3 yung tinaray mo at the same time. Grabe yung eyebag ko. But anyway, okay, yun yung 10 paraan na ginawa ko para sa aking finances. At ayun, tingin ko naman naging magandang result kasi sa 10 taon ng pagtitipid ko, 10 taon, ay nakapundar naman ako ng mga bagay dahil sa aking frugality. Thank you guys. Thanks for watching. Anyway guys, kung sino dyan ang taga-barangay Malusak sa Santa Rosa City, dyan sa Laguna, iniimbitahan ko kayong pumunta sa Bean Here Cafe. Yan, open kami from 2 in the afternoon hanggang 2 in the morning. Kung gusto nyo magsanggipsal, kung gusto mo mag-KTV, or kung gusto nyo ma-try ang ating coffee,